Last Sunday, first Sunday po, tinalakay po natin the Foursquare emblem. Ngayon po, ang tatalakayin po natin, the Foursquare insignia. Yan po ang atin pong topic para po sa araw na ito. So ang nakikita nyo po ay yung logo na yan. Actually, ang tawag nila Foursquare logo, but that is not the logo, that's just an insignia. Kasi ang logo is defined by the bylaws of the Church of the Foursquare Gospel in the Philippines. So yan po ay insignia. Ano po ba ang gustong sabihin ng insignia? Pwede bang basahin nating lahat? Go! Insignia is a distinguishing mark of military rank, office, or membership of an organization. So itong insignia po na ito po ay isa sa mga simbolo na nagpapakita sa atin na tayo po ay Foursquare. Kaya halos lahat ng mga simbahan ng Foursquare, makikita nyo po ang apat na mga simbolo na ito. Iba-iba ang arrangement, pero yan yun ang gustong sabihin. Iba-iba din ang position. Pero sangayon po sa international, ang tama pong arrangement ay, ito po ang tamang arrangement. Mula pataas, pababa, from right to left. Yan. So, mula itaas pababa and from right to left. Savior, muna ang cross, bago ibaba, yung dove, baptizer, and then akyat ulit sa itaas, cap, which is healer, and then ang ibaba niya ay crown, which symbolizes Jesus Christ as the soon coming King. So, ang insignia po na ito, so take note ha, that is known as insignia. Makikita nyo po yan sa halos lahat ng simbahan ng Foursquare. By the way, ipag-pray po natin yung atin pong mga simbahan sa Mindanao. Marami po sa mga simbahan natin ay lubog pa rin sa baha at ang iba po ay nasira ng landslide. So, ipag-pray po natin, and if you want to have an offering para po sa mga kapatid na ito, pakibigay lamang po kay Sister Alec. Or dyan lang po, isend nyo po sa GCash natin, 0946-403-4646. Or ihulog nyo po dyan po sa atin pong offering envelope. Lagyan nyo lang po ang inyo pong, meron naman siyang blank na mga envelopes. Ilagay nyo lamang po, Help for Mindanao Brethren. Okay? So lahat po ng mga simbahan ng Foursquare may ganito. Dyan po sa atin, dyan po sa tower natin, makikita po natin yung arrangement, Savior sa taas, baptizer, healer, and soon coming King. Makikita po natin dyan sa ating tower. Ang iba naman, ganito talaga ang arrangement. Okay? So, ano po ba ang gustong sabihin ng ganito? Yan. Maraming magtatanong sa atin, Pastor, ano po ba ang gustong sabihin ng mga apat na square na yan? Kaya nga, minsan may isang kapatiran tayong tinanong, bakit Foursquare kayo? Ang sagot niya ay, di ba nakita nyo sa simbahan namin, may apat na square doon. Yung may cross, may bird, sabi niya, mayroong cap, mayroong crown. Kaya nga Foursquare kasi apat na square. Pero alam po natin na the word Foursquare is a single word, not two words, di ba? Hindi separate yung four at saka square. Bakit kaya isang word lang yon? Because the word Foursquare, isang word lang, nagmimean po yan that it is perfect. Perfecto, walang kulang, walang bawas, walang sobra, solid, strong. Yan po ang gustong sabihin ng Foursquare. Complete, yan ang gustong sabihin ng word na Foursquare, kung yan po ay isang word lang. Pero kung dalawang words, four, at saka space, square, ay tama po ang explanation niya. Mayroong apat na square. Pero hindi po yan gustong sabihin ng Foursquare. Isang word lang ang Foursquare. Gustong sabihin, perpektong ibanghilyo. Walang bawas, walang kulang. Amen! Palapakan po natin ang ating Panginoon. So, these four squares ay sumisimbolo po ng fourfold ministry of the Lord Jesus Christ. Sinisimbolize po nito, nire-represent po nito ang apat na ministeryo ng ating Panginoong Hesukristo. And His ministry is being portrayed by Christian symbols. Last Sunday nakita po natin yung mga mukha ng mga beasts doon sa
uh, throne ng ating Panginoon sang-ayon po sa Ezekiel chapter 1. Face of the man, face of the eagle, face of the ox, at saka face of the lion. So may apat na mga mukha. Ngayon naman, nang ating titingnan sa ating pong foursquare insignia, these are the classical Christian symbols, such as the cross, dove, cup, and crown. Ayan. So yan po ang atin pong titingnan ngayong umaga. So ano po ba ang gustong sabihin ng cross? The cross, sa atin pong foursquare insignia, it represents Jesus, our Savior, who died on the cross. Pwede bang pakisabi sa inyong katabi, si Kristo'y namatay sa krus. Ang mga Muslim, they deny that Jesus Christ died at the cross. They deny that Jesus died at the cross. Hindi daw si Kristo ang namatay sa cross. Sapagkat ang Allah ay gumawa ng himala at pinalitan ang mukha ni Jesus. Kaya hindi daw si Kristo ang namatay sa cross. But the gospel, even po yung New Testament, Injil, ang tawag yan sa Islamic term, ay maliwanag na nagtuturo na si Kristo ay namatay sa cross. Amen. Namatay si Kristo sa krus. Hindi din binayoneta si Jesus Christ. Just imagine kung bayoneta si Jesus Christ, yung nakalagay sa tuktok ng mga simbahan ngayon ay bayoneta. Hindi din naman binaril si Jesus, kagaya ni Jose Rizal. Just imagine, no, Sister Iros, no? Kung binaril si Jesus, ang nakasabit sa mga pendant ay baril. No? But Jesus Christ died at the cross. Because the cross is the most cruel form of death penalty. Ang namamatay po sa cross ay hindi dahil sa sugat, kundi dahil sa asphyxia. Hindi siya makakahinga. Namamatay. So it takes days bago mamatay ang isang tao doon sa krus. Hubot-hubad siya at nakikita siya ng lahat. Sapagkat ang cross ay inilalagay sa gilid ng kalsada. Kung saan ang mga tao ay dumadaan. Araw-araw, agonizing on the pain. Hirap na hirap silang huminga at pinagtatawanan sila ng tao, pinagbabato sila ng tao, inaalipusta sila ng tao. Hindi ba yun din ang naranasan ng ating Panginoong Jesus? Ang sabi ng mga tao sa Kanya, hindi ba Kanyang pinagaling yung mga bulag, pinalalakad ang mga pilay? Ngayon naman, bakit hindi Niya kayang alisin ang Kanyang sarili dyan sa cross? Kahihiyan ang nararanasan ng isang tao pag ipinapako sa krus. Ang sabi sa Old Testament, cursed is the man who is hanged on the tree. And that is the Lord Jesus Christ. So why do we need the cross? Yan ang tanong. Bakit kailangan po natin ang cross? Una, kailangan po natin ang cross sapagkat we are separated from God, dead in our sins. Ang tao po ay makasalanan, hiwalay sa Panginoong Diyos, patay sa kanyang kasalanan. Ngunit salamat sa sinumang tumanggap kay Jesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas, sila ay binagyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Pwede bang pakisabi sa iyong katabi, kapatid, buhay ka na. Sabi ng iba, life begins at 40. Pero kung tingnan po natin ang Biblia, life begins when you knew the Lord Jesus Christ. Magsisimula ang buhay the moment na nakilala mo ang Panginoong Jesus. Pwedeng sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, kilala ko na si Jesus. Kilala na natin ang Panginoon. So we are separated from God. We are dead in our sins. Romans chapter 8 verses 3 to 8, ang sabi ng salita ng Diyos, the deeds of men are sinful. Even the best deed of a man, ang pinakamagandang ginawa ng tao, makasalanan pa rin sa harapan ng Panginoon. Ang sabi sa aklat ng Isaiah. Ang ating sarili ay nihalintulad sa aklat ng Isaiah bilang isang pamunas. Isa pong, ang tawag dyan,
rag. Basahan. Actually, kung iyong titingnan nyo ng original word ng word na basahan sa Old Testament, ito po ay tumutukoy doon sa mga pinambabalot noong mga leprous person na tela. Di ba yung mga taong may leprosy, wala silang pakiramdam? So, unti-unting nabubulok ang kanilang mga laman. So, ang ginagawa nila Sister Helen, binabalot yun ng tela. And then, after po, pag sobrang saturated na yung tela, kukunin nila yun. Just imagine, ang iyong laman ay nabubulok. Ano ang amoy kaya nung telang yon? Ano kaya ang itsura ng telang yon? Ang iba mayroon pang mga uod doon sa telang yon. Yun ang description sa pinakamabuting tao sa buong mundo ng Biblia. So wala po makapagsabi sa harapan ng Panginoon, Panginoon, malinis po ako. Because our deeds are sinful. Romans chapter 6 verse 23, our just reward for sin is death. Lahat tayo karapat-dapat ng kamatayan. Yan ang dahilan kung bakit kailangan natin ang cross ng ating Panginoong Jesus. Hindi po ako tumutukoy sa physical na cross, kundi kung ano ang ginawa ni Jesus doon sa cross. Amen. Yan ang tinalakay natin noong Sunday. The cross refers to an event. Isang pangyayari. At anong pangyayaring yan? Si Kristo ay ipinako sa krus, si Kristo ay nabayubay doon sa krus, at doon sinabi ng ating Panginoon, naganap na. Naganap na ang sakripisyo para sa ating mga kasalanan. At ang sakripisyo ng ating Panginoong Hesus, minsan lang at sapat para sa ating lahat. Walang limitasyon ang sakripisyo ni Jesus doon sa krus. Minsan lang at sapat para sa lahat. Kaya nga hindi na po nararapat na ang isang Kristiyano ay nagsasagawa ng sakripisyo para sa kanyang kasalanan. Hindi na po nararapat yun. Sasabihin nila, magbabawas ako ng kasalanan. Magsisimba ako ngayon para mabawasan ang aking kasalanan. Hindi na mabawasan, Sister Helen, ang kasalanan. Kasi ang kasalanan natin, pinatawad na ni Jesus. Maging sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki nating kasalanan, binayaran na yan ni Jesus doon sa krus sa Kalbaryo. Amen. So ano lang ang kailangan natin pag tayo po'y nagkasala, nagkamali at nagkulang sa ating Panginoon, manikluhod sa Kanya. Mag-confess sa Kanya. And if we confess our sins, ang sabi ng salita ng Diyos, He is just to forgive us. Hallelujah. So ano po ang ginawa ng cross para sa atin? Dahil nakita natin, kailangan natin ng cross. So anong ginawa ng cross para sa atin? 1 Corinthians chapter 5 verse 19, reconciliation. Kaaway tayo ng Diyos noong tayo'y mga makasalanan pa. Bagamat tayo po'y kaaway ng Diyos, kalaban ng Diyos, anong ginawa po ng Panginoon sa atin? Inabot niya po tayo. Ipinagkasundo tayo ng ating Panginoong Jesus sa ating Diyos Ama. We were reconciled. Tayo sa Pilipinas, kahit gustong-gusto mong humingi ng tawad sa isang tao, nahihirapan tayo, Sister Gemma. Kaya ang ginagawa natin, lumalapit tayo sa isa pang tao. Sinasabihin natin isang tao na, pwede bang tulungan mo ako? Samahan mo ako pumunta doon kay Sister Noemi. Kasi may pag-uusapan kami. Di ba napansin nyo yan? Ang Pilipino kasi hindi tayo mahilig sa direct na pupunta ka doon kay Sister Noemi. Sister Noemi, patawarin mo ako, nagkasala ako sa iyo. Hindi usually yan ang nangyayari. Humahanap pa tayo ng mediator. Anong tawag dyan, Sister Helen? Tulay. Oo, kaya maraming tao gustong-gusto maging tulay. Amen. Kaya nga, ang number one problema, Sister Iros, ng mga tulay, yung mga single. Talagang pinaproblema talaga nila yan ang todo. Iniisipan nila, sino kaya ang itutulay ko kay pastor? Una naiisip talaga nila. Pero, alam nyo mga kapatid, kaysa sa mga tulay-tulay sa mga ganyan, February naman ngayon,
Alam nyo, mayroon tayo pang ministeryo bilang tulay. Because we are called by God in the ministry of reconciliation. Nasa halip na hanapan natin ng lover ang isang tao, dapat dalhin natin ang isang tao sa tunay na lover. Sino ang tunay na lover? Si Jesus Christ. Amen! Kung masipag tayo maghanap ng mapapangasawa ni Pastor Andrew, mas masipag po tayong maghanap ng taong makakilala kay Kristo. Amen! Pero maganda naman yung mga effort na yon. So please prayerfully consider your steps. Praise God. Okay, ikalawa. Anong ginawa ng krus na Jesus? Ang krus na Jesus ay nagpalaya sa atin sa ating mga kasalanan. Maging sa bigat ng ating kasalanan. Nung isang araw, habang ako po'y nagbabiyahe mula Batangas papunta dito sa Ojongan, may nabasa po akong isang message sa Facebook. Ang sabi sa message sa isang Facebook, meron pong isang bata na during the time na sobrang lakas ng ulan, ay nagsuot ng jacket, nagsuot ng raincoat, at sabi sa kanyang tatay na, Pastor Tay, handae ako'y. Sino yung tatay? Anong handae ka, anak? Handa na po ako na mag-evangelism. Siling itatay ay, anong niuni-ung mga evangelism kayo muna iisip ay, kayo yamig! Sabi ng tatay, abang lamig. Umuulan kasi, ang lakas-lakas ng ulan. Ay, oo nga tay. Ay, handa na ako mag-evangelize. Sabi ng tatay niya, ay hindi ako. Pastor ka to, Sister Iros na tatay ha. Hindi ako. Abang yamig. Nagtutuyara baga kita, pero kay pastor. Abang yamig. Siling nita. Ade, hindi nagpapigil yung bata. Ay sige tay, kung ayaw mong sumama, ako na lang. So ang ginawa ng bata, lumabas sa kanyang parsonage, nag-ikot-ikot. Lahat ng kanyang nakasalubong, sinasabihan niya, na pwede bang makinig ka sa akin kahit isang minuto lamang, may isi-share ako sa iyo patungkol sa pag-ibig ni Kristo. And then, to make the long story short, isa na lang ang naiwan sa pamphlet niya na ipinamimigay. Sabi niya, wala na rin ako nakakasalubong ng mga tao habang naglalakad siya, pero may nakita siyang isang bahay. Sabi niya, ang bahay naman may ilaw. So pumunta siya sa bahay na yon, kumatok siya, walang sumasagot. Tapos kumatok ulit siya, walang sumasagot. Sabi niya, bakit kayo wala sigurong tao ang bahay na ito? Sayang naman ang kuryente. So, aalis na lang sana siya, bigla may narinig siyang may kumalabog sa bahay. So bumalik ulit siya, kumatok ulit siya. And in a few minutes, meron pong bumukas ng pinto isang babae. Tapos sabi niya, Auntie, narito po ako para may sasabihin, may ipinapasabi ang Panginoon sa iyo. Sabi niya doon sa auntie. Sabi ng auntie, ay sige, ano bang pinapasabi ng Panginoon? So nagkwento siya patungkol sa pag-ibig ni Kristo, yung usual ba? Yung plano ni Kristo para sa iyo, at saka kung ano ang nais ibigay sa iyo ng Panginoong Jesus. Pag-asa, kalayaan, and buhay na walang hanggan. So, pagkatapos po ng kalang kwentuhan, ipinagpray nung bata yung babae at siya na po ay umuwi. Pagkalinggo, nandoon yung babae sa church. Nandoon yung babae sa church. And then ang sabi ng pastor, bago po tayo magtapos sa atin pong gawain ngayong umaga, kung sino po ang may testimony ng ginawa ng Panginoon sa kanyang buhay, ay tumayo po at pumunta dito sa harapan. Walang tumayo. Siguro ang mga Kristiyanong marugay ay sa Ginoo, naubos ay kaina testimonya. Walang tumayo. So sabi ng pastor, kukunin ko lang ang microphone, magbibenediction na ako. So pupunta na sana sa pulpito yung pastor, unti-unting tumayo yung babae. So lahat ng tao doon sa church, tumingin sa babae. Pay kalikag taong-tamong maramo sa mga istorya, maramong
Nagbubulong-bulungan. Tuyar ba ka mga Kristiyano? Hindi. Amen. Nagbulong-bulungan. And then, unti-unting naglakad yung babae paakyat sa pulpito at nagsabi ng ganito, mga kapatid, sabi niya, siguro marami sa inyo ang nagtataka kung bakit narito ako sa simbahan ninyo. Sapagkat hindi naman po talaga ako miyembro ng simbahang ito. Sabi niya. Noong isang araw, habang umuulan, ay meron pong kumatok sa bahay namin. At yang kabataan na yan ang kumatok. Alam nyo ba, sabi niya, ako ay babaeng balo. Namatay ang aking asawa nung isang taon. At namatay ang aking anak nung nakalipas na buwan. Ang aming nag-iisang anak. Ako ay punong-puno ng hinagpis, ng lungkot, at kung ano-ano pa. At noong time na kumakatok itong kabataan na ito, yun din ang time na tumatali ako doon sa kabhaan at amubayay. Pero bigla pong napahinto yung balak ko na yon sapagkat may narinig akong may kumatok sa pinto. At dahil doon, lumabas ako, inisip ko, pagkatapos ko makausap itong taong ito, itutuloy ko yung aking gagawin. Pero habang nagkukwentuhan kami nung kabataan na ito, merong kakaibang nangyari sa akin. May kakaiba akong naramdaman. Yung aking lungkot, yung aking, lahat ng aking naramdaman, unting-unti na napapalitan ng kakaibang ligaya. Unti-unting napapalitan ng pag-asa. Unti-unting napapalitan ng liwanag. Yung aking kaisipan na napupuno ng kadiliman, hindi ko na alam kung ano gagawin ko kasi umaasa ako sa aking asawa, umaasa ako sa aking anak, ay nagkaroon ng bagong pananaw. Kaya simula nung araw na yon, nung ako'y ipinag-pray ng kabataang ito, nagkaroon ako ng maayos na kadamdamin, maayos na kaisipan, at nagdesisyon akong hindi ko na itutuloy ang aking naisip gawin. Ano po ba ang gustong sabihin? Mga kapatid, ang cross ng ating Panginoon na atin pong isinishare sa lahat ay hindi lamang nagre-reconcile sa atin sa Diyos, kundi nagpapalaya din sa atin sa kasalanan at maging sa epekto ng kasalanan. Kaya, ang cross ng ating Panginoong Hesus ay hindi po simbolo ng pagkatalo, kundi ito po ay simbolo ng panalo ni Kristo. Amen. Because at the cross of Calvary, there is victory. Pwede bang palakpakan muli natin ang ating Panginoon? That's why the cross give us new life. Nagbigay sa atin ng bagong buhay. Ang cross din ng ating Panginoong Hesus ang nagbigay sa atin ng karapatan na maging anak ng Diyos. We are not only friends of God, but we are children of God. Mga anak ng Panginoon. At dahil po tayo po'y mga anak ng Diyos, dahil din sa cross ng ating Panginoong Hesus, tayo din po ay tagapagmana ng kaharian ng ating Panginoon. Pakisabi sa iyong katabi, tagapagmana ka ng kaharian ng Panginoon. Ikalawang simbolo doon po sa Foursquare Insignia, itong dove. Dove symbolizes Jesus Christ as the baptizer with the Holy Ghost. Ang dove po na ito, o yung kalapati po na ito, sumisimbolo po yon sa ating Panginoong Hesukristo na tagapagbautismo ng banal na Espiritu. Sinabi ng ating Panginoon, pupunta siya sa kanyang Ama at kanyang isusugo ang Comforter sa atin. So Jesus Christ is the one who baptized us with the Holy Spirit. Ang sabi po ni John the Baptist, ako ay nagbabautismo sa inyo sa tubig at pagsisisi.
Ang darating naman sa akin ay magbabautismo sa inyo sa Espiritu at sa apoy. So Jesus Christ is the baptizer with the Holy Spirit and fire. So, why do we need the baptism of the Holy Spirit? Bakit kailangan po natin ang bautismo ng banal na Espiritu? Una, ang bautismo ng banal na Espiritu ay nagpapalalim ng ating relasyon sa Diyos. Nagpapalalim ng relasyon sa ating Panginoon. Sabi ng kanta, sweeter as the days go by. Hindi po yun sa mag-asawa, kundi sa presensya ng ating Panginoon. Habang kasama mo ang Panginoon at patuloy po nararanasan ang bautismo ng banal na Espiritu, lalong tumatamis ang presensya ng Diyos sa ating buhay. Amen. I recommend you to read the book, Good Morning Holy Spirit, ni Billy Graham. Ang ganda ng librong yon. Kung wala kayong librong ganyan, pumunta kayo sa library sa Bible School. Marami kaming libro. Maghiram kayo doon. Siyempre, pag hiniram, sabi ng post ni Sister Angelica Tiaga, ay isauli din naman. Ang hiram ay hiram. Kasi gagamitin nyo ng mga estudyante. Lalong tumatamis ang ating relasyon sa Diyos pag tayo po ay nababautismuhan ng banal na Espiritu. Nagkakaroon ka ng uhaw, nagkakaroon ka ng gutom sa presensya ng ating Panginoon. Ang isang tao na nakaranas ng bautismo ng banal na Espiritu, hindi niya nabibilang yung oras ng pananalangin. Amen. Pero kung hindi na bautismuhan ng banal na Espiritu, 1 minute pa lang, ang haba na. 5 minutes, mapakareklamoy. Haba na kuno kaling prayer meeting. Kaya nga prayer meeting ang tawag doon, Sister Irose, kasi nagmi-meet tayo para sa prayer. So, it deepens our relationship with God. Lalo nating nakikilala kung sino ang Diyos. Lalo nating nararanasan ang kapangyarihan ng Panginoon. Sa libro ng New Testament, Fire in the Philippines, ikinuwento doon yung isa sa mga pangyayari ni Pastor, nalimot na ako. Yung isang pastor sa Bohol. Hindi naman si Maghirang yon. Okay, so itong nangyari po sa pastor sa Bohol. Siya po ay fresh graduate sa Bible School. And then, excited siya magministeryo. So, ipinadala siya ng distrito sa Bohol. Ang Bohol is a bastion of Roman Catholics. Kaya nandyan ang mga tanda ng mga simbahan din ng mga Romano. And then, sa kanya pong pangangaral, marami pong mga tao ang nakaunawa ng Ebanghelyo at nakareceive ng salvation. So ano pong nangyari? Na-threaten ang mga religious leaders sa Bohol. Na-threaten. Sinisira nila ang moral ng mga tao, sabi ng mga leaders. Inililigaw nila ang mga mananampalataya. Yun ang sabi ng mga leaders. So ang ginawa po ng mga leaders, nag-request sa korte na kung pwedeng magsagawa ng isang debate sa plaza para patunayan na kasinungalingan ang tinuturo ng mga protestante na ito. Yung pastor, just nasa early 20s. Walang karanasan sa debate. Kasi ang Foursquare naman, hindi naman talaga tayo nakikipagdebate. Amen? Walang karanasan sa debate. Sabi niya, Panginoon, anong gagawin ko doon? Kasi hindi naman kami train para makipagdebate. Hindi part ng curriculum ng Bible School ang debate and argumentation. wala kaming ganong subject, debate and argumentation. Wala kaming ganong subject. Sabi, anong gagawin ko? Ang kanyang ginawa during the time ng schedule, sabi niya, pupunta ako doon sa isang barangay. Hindi doon sa bayan. Pupunta ako doon sa isang barangay, may bibisitahin ako. Pero habang siya po'y naglalakad, papunta doon sa isang barangay, naranasan niya ang kapangyarihan ng banal na Espiritu.
Narinig niya ang sinabi ng Panginoon kagaya ng sinabi doon sa Book of Acts. Kung kayo'y haharap sa mga mahistrado, ako ang magbibigay ng salita. Ako ang magsasalita para sa iyo. Sabi niya, Panginoon, hindi naman ako trained doon. Wala akong sasabihin, hindi ko alam. Hindi nga siya nakapag-prepare para sa debate. Pero ramdam niya ang kapangyarihan ng Holy Spirit. At habang naglalakad siya sa tirik na araw, talagang bumubukal yung kapangyarihan ng banal na Espiritu. Hanggang na siya ay nagsispeak in tongues na habang naglalakad. Siyempre during that time, hindi pa tanggap ang mga ganong klaseng practices outside sa circle ng mga ng mga Pentecostal. Pagtatawanan ka, pag ikay mag-speak in tongues sa public, di ba pag magsigaw ng hallelujah nga, pinagtatawanan nga tayo di ba, Brother Roger, no? Kaya ang hingwar sa ato ay hinaray katong mga lauya, Yung mga raise the Lord, ganyan. Hinaray ko na sinra, Kaya ang ginawa ni pastor, pumunta doon sa mga kapuno-puno, nagtago siya doon, at saka nag-speak in tongues siya doon. Tudo siya ng speak in tongues, nag-worship sa Panginoon, and the worship sa Panginoon. And after that sweet moment with the Lord, nagkaroon siya ng lakas ng loob. Bumalik siya sa plaza. Tumayo siya doon. At sinunod niya ang sinabi ng Panginoon, ako ang magbibigay ng salita sa iyo. Ako ang magsasalita para sa iyo. Alam niyo po kung ano pagkatapos ng debate? Ang sabi noong judge, wala akong nakitang mali sa kanyang katuruan. Sapagkat ang kanyang itinuturo lahat nakabase sa Biblia. Actually, sa debating ito, ang panalo ay ang pastor na ito. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Why do we need the Holy Spirit? Because the baptism of the Holy Spirit deepens, nagpapalalim ng atin pong relasyon sa Diyos. That's why ang isang Kristiyanong hindi pa nakaranas ng bautismo ng banal na Espiritu sang-ayon sa Acts chapter 2, ay dapat pong nagdi-desire, eagerly seeking, eagerly desiring for that experience. Hindi lamang yan na lumalalim ang ating relasyon sa ating Panginoon, but it also create hunger and understanding of the Word of God. Lalo tayong nauuhaw, nagugutom sa salita ng Panginoon. Wala tayong ibang gusto, wala tayong ibang nais, kundi marinig, mapag-aralan, mabasa ang salita ng Diyos. And of course, the baptism of the Holy Spirit produces spiritual fruits and spiritual gifts. Nagbubunga yan ng mga spiritual na mga bunga at kaloob. So, bakit po ba hindi natin nararanasan ang bautismo ng banal na Espiritu? Meron akong isang libro na basa, sabi niya, ang dahilan daw kung bakit hindi nararanasan ng marami ang bautismo ng banal na Espiritu, because of lack of faith, lack of love, and unwillingness to surrender. Ang sabi ng Panginoon sa aklat ng Joel, sa huling mga araw, kanyang ibubuhos ang banal na Espiritu sa lahat. Lalaki, babae, bata, matanda, silang lahat ay makakaranas ng bautismo ng banal na Espiritu. Yan ang nais ng Diyos. Maranasan ko, maranasan nating lahat ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Pero bakit hindi lahat nakakaranas? Sapagkat may mga dahilan. So mga kapatid, kung ano man po ang mga dahilan kung bakit hindi nararanasan ang bautismo ng banal na Espiritu, tutulungan po tayo ng ating Panginoon nang sa gayon, ang mga dahilan na yan, ang mga bara na yan ay mawala at atin pong lubos na maranasan ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Ikatlo, yung cup. The cup represents the partaking of communion, which we are instructed in scriptures to faithfully remind us of the provision of healing accomplished
by Jesus Christ. Sa mga pharmacy, makikita nyo po yung ganyan. Di ba napansin nyo sa pharmacy, sa mga logo? Tapos may ahas. Sa mga drugstore, sa mga medisina, ginagamit po yung ganyang symbol, yung cup. Because the cup has been a long symbol for healing. And it points out, during communion, meron pong cup. Sapagkat, ang communion ay nagre-remind sa atin na hindi lamang tayo pinatawad sa ating mga kasalanan, kundi tayo po ay pinagaling sa lahat ng ating karamdaman. So, what is the scriptural understanding of divine healing? Ano po ba ang tamang pagkaunawa sa divine healing? Divine healing is integral part of the gospel. Ang tunay na ebanghelyo ay may kaakbay na kumpletong kagalingan. Ang sabi ng ating Panginoon sa Book of Mark, malalaman nila na kayo'y mga disciples ko kung kayo'y magpagaling ng mga may sakit, magpalayas ng mga demonyo, at gumawa ng himala. They shall know that you are my disciples. So divine healing is integral part of the gospel. Sapagkat ang ebanghelyo ay totoong ebanghelyo kung merong kagalingan. Ang ebanghelyo po ay hindi po nagpapabigat sa tao. Ang ebanghelyo po ay nagpapalaya. Ang ebanghelyo ay hindi lalong nagpapalala ng iyong karamdaman. Ang ebanghelyo po ay nagpapagaling. Kaya nga ang isang tao na nagsasabing ako'y tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo, maging ang kanyang buhay unti-unting pinapagaling ng ating Panginoon. Yung kanyang mga heartaches, yung kanyang mga pains, pinapagaling din ng ating Panginoon. So when we say divine healing, it's not only referring to our physical body, it also refers to our feelings, to our emotions, to our mindset. Divine healing is provided in the atonement. Sa magitan po ng kamatayan ni Kristo doon sa krus sa Kalbaryo, ang ating mga karamdaman ay Kanya ding pinagaling. And divine healing is a privilege for all believers. Pag sinabi po nating pribilehiyo, para sa iyo yan. Pero hindi mo yan mararanasan hanggat hindi mo i-claim. Amen. Divine healing is a privilege. You should claim it. You should accept it and you should live on it. And then lastly, sa atin pong insignia, the crown. Ano nga yung cross? It symbolizes Jesus Christ who died at the cross. Ano yung dove? Sumisimbolo kay Jesus Christ at tagapagbautismo ng Holy Spirit. Ano naman ang cup? It symbolizes the divine healing. Of course, ang crown naman, sumisimbolo kay Jesus bilang the soon coming King. Si Jesus ay darating na hari. Ang mga Kristiyano nung unang panahon, may kanta sila, pagtunog ng trumpeta. Alam niyo yung kanta na yon? Pagtunog ng trumpeta. Pagtunog ng trumpeta. Alam niyo yun? Ha? Si Jesus ay darating na. Yan. Out of tune lang siya. Si Jesus ay hari ng lahat. Pagtunog ng trumpeta. He is the soon coming King. Actually, ang mga Kristiyano, wala siyang ibang inaabangan, hindi yung sale sa Lazada o sa Shopee. Ang inaabangan ng Kristiyano ay ang pagdating ng ating Panginoong Jesus. Amen. Yan ang inaabangan po natin. Kaya nakalagay sa atin, may corona. Bakit may corona? Kasi it represents the Lord Jesus Christ who is soon coming King. Ngayon,
Ano po ba ang tamang pagkaunawa ng pagbabalik ni Jesus? The scriptural understanding of the second coming of Jesus. Una, sa Luke chapter 17, verses 35 to 36, Jesus is coming for His believers. Si Jesus ay babalik para sa kanyang mga tagasunod. Pwede bang pakisabi sa iyong katabi, babalikan ka ni Jesus? Dagdagan mo, kada pupandoe. Kasi darating si Jesus. Amen. Sino ang babalikan ni Jesus? Ang kanyang mga tagasunod. Yung mga hindi tagasunod ni Jesus, babalik ka niya pa yun after 1,000 years, Brother Roger? Di ba tama, no? Pag bumalik si Jesus dito, ang kanyang kukunin tayong mga Kristiyano. Pero after 1,000 years, babalik ulit si Jesus para naman sa mga paghuhusgahan lahat ng mga tao. But when Jesus Christ comes, He will be coming for His believers. Kaya ang sabi dyan sa Luke chapter 17 verses 35 to 36, may nagbabado na kruha, ang usa mawagit, ang usa mabibilin. May nagtatanom na kruha, ang usa mawawagit, ang usa mabibilin. It talks about the rapture. Kaya nga sa Foursquare emblem, ang simbolo niyan, eagle, mandaragit. He is coming for His believers. Babalik ang ating Panginoon. Sapagkat ang katotohanan, hindi naman tayo iniwanan ng Panginoon. Nandyan siya kasama natin. But this second coming of Jesus is the actual physical coming ng ating Panginoon. So Jesus is coming for His believers. Ang babalikan ni Jesus, ang kanyang tagasunod. Ang babalikan ni Jesus, ang kanyang bride. Ang babalikan ng ating Panginoong Jesus, ang kanyang iglesia. Pwede bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Ikalawa, Jesus is coming imminently. Pag sinabi mong imminently, tiyak, pero hindi alam kung kailan. Imminent. Tiyak na darating, tiyak na babalik, pero hindi alam. Kaya nga ang instruction sa atin ng Panginoon, maging handa tayo. Kaya nga mayroong parable ang ating Panginoon ng 10 virgins. Ano yung mga virgins na yon? May grupo ng mga babae na excited sa pagdating ng bridegroom. Sa kanilang excitement, yung kalahati sa kanila, may dalang ilawan, pero walang reserve. Samantalang ang kalahati sa kanila, mayroong dalang ilawan, may reserve pa na fuel, na oil. Paano na delay yung bridegroom? Naubos na yung oil ng kanilang ilawan. Kailangan nilang mag-refill ng kanilang ilawan. Sabi noong isang grupo, mga sis, pwede bang bigyan nyo naman kami kahit kalahati lang bigyan nyo naman kami ng oil ninyo. Ang sabi naman nung isang grupo, ay hindi pwede. Kasi baka dumating siya, tagal siyang dumating, lahat tayo hindi makakasalubong sa bridegroom. Kaimportante po yon na sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus, tayo ngayon ay dapat humahanda. Pinaghahandaan. Amen. Pinaghahandaan. Pinaghahandaan nga natin yung ating kamatayan. Kaya si Pastor Andrew ay meron ng Saint Peter. Pinaghahandaan. Pinaghahandaan ang retirement, kaya merong retirement plan. Pinaghahandaan ang pagkakaroon ng karamdaman, kaya nagkakaroon ng PhilHealth, Sister Bing. Diba?
Pinaghahandaan eh. Pinaghahandaan ang pag-aaral, kaya merong educational insurance. How much more ang pagbabalik ni Jesus? Amen. Handa na po ba tayo sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus? Ang iba nagsasalita, Pastor, anay, kauintik pa ka mga anak. Ay, ayaw mo noon? Ay, maliliit pa ang ating mga anak, ay kasama na natin na pumunta sa kaharian ng Panginoong Diyos? Hindi po tinutukoy ng pagbabalik ni Jesus ay kamatayan po natin. Ang pagbabalik ni Jesus sa lahat ng nabubuhay kay Kristo, ang kanilang katawan ay babaguhin. Ang tawag noon pala, Brother Mel, sa theology ay translated. Di ba yung mga mapatay, bubuhayin na mag-uli, ang tawag doon ay resurrected. Pero ikaw na buhay, papalitan ka ng bagong katawan, katawang makalangit, ang tawag doon ay translated. Yun pala ang term. Papalitan ng ating katawan at tayo ay harap sa ating Panginoon. But of course, Jesus is coming with reward. Pwede ang pakisabi sa iyong katabi, reward. Pupunta si Jesus, babalik ang ating Panginoong Jesus, may reward siya. Sa bawat ginagawa ni Sister Gemma, papunta-punta doon sa sa sangat, mag-share ng gospel, magpakain ng mga bata, maghakot ng upuan. Di ba yung ginagawa niya, Sister Helen, no? Oh. Kuminsan ay nakakatamad na kasi hindi naman nakaka-encourage yung mga pangyayari. Pero pag ginagawa natin yan para sa Panginoon at napiplease natin ang Panginoon, may reward ang Panginoon. Amen. May reward ang Panginoon. May reward ang Diyos. Yung ating pagtulong sa ating kapwa, may reward ang ating Panginoon. Si Sister Abby na nag-o-offer ng free tutorial, may reward ang Panginoon. Nakikita kasi ng Diyos yan. Si Sister Bing na hindi nalilate sa trabaho at hindi nag-early, yung tawag doon? Early out. Aalis siya ng 3:00 pero nakalagay sa kwan ay 4:30. Ganyan. Hindi niya ginagawa yon. May reward ang Panginoon. Amen. Amen. Alam nyo, ang reward ng Panginoon, hindi lang yung ginagawa natin sa church. Pati yung ating pang-araw-araw na buhay. Yung paglilinis si Sister Helen ng kanyang bahay, na kahit ang dami-daming nahuhulog na mga dahon-dahon, mga puno. Oo. At ginagawa niya yon habang siya nagwawalis, kumakanta-kanta pa siya ng, you raise me up. Habang nagwawalis-walis siya doon, may reward yan sa Panginoon. Kasi ang sabi ng Panginoon, kung ang iyong ginagawa ay hindi mo ginagawa sa mga tao na amo natin, sa halip para sa Panginoon, the Lord will reward us. Lahat ng ating ginagawa, kung merong pag-ibig, kung merong kagalakan, at kung merong pagsunod sa ating Panginoon, the Lord will reward us. Actually, hindi lang sa langit ang reward ng Panginoon. Pag ikaw ay isang craftsman, halimbawa, mananahi ka, nakita ng mga tao na ikaw ay tapat sa iyong pananahi, maganda ang kalidad ng iyong pananahi, i-reward ka ng Diyos. Ano ang reward ng Panginoon? Lalong dadami yung mga customers mo. Amen. Sabi nila ay, dapat pag tayo mag-open ng tindahan, magpadedicate tayo kay pastor para i-bless ang ating tindahan. Kahit 10 pastor pa ang mag-dedicate ng tindahan mo, pag may dumating na customer, ang itsura mo'y parang nakakain ka ng sambiril. Wala nang babalik na customer. Amen. Tama, Sister Iros, no? Pero pag nakita ka nila, good morning, Suki. Punta ka dito sa tindahan namin. May offer kami sa'yo. May special offer pa. May ganito pa. May ganyan pa. Next time ulit yan, babalik ulit yan.
Hindi dahil iniisip mo, customer siya, ang iniisip mo, mapaglingkuran mo siya alang-alang sa Panginoon, i-reward ka ng Panginoon. Amen! Hallelujah! Ay pag-teacher din, ganun din yun. Pagpasok mo lang pa lang sa classroom ay parang nagbo-World War III ka na agad. Oh. Get 1/4 sheet of paper! Ganyan. Makagulo-gulo ka mo. Machar-char. Eh, paano ka i-reward ng Panginoon? Pati yung principal mo, lagyan ka ng -10 sa point. Minsan, nag-i-expect tayo ng reward sa Panginoon, ng promotion sa ating Panginoon, ng breakthrough sa ating Panginoon. Hindi naman natin ginagawa ang lahat para sa Panginoon. Kaya kung gusto natin ng breakthrough, kung gusto po natin ng promotion, gawin ang pinakamabuti, alang-alang sa Panginoon, ng may kagalakan at tiyak, i-reward tayo ng Panginoon. Hallelujah. So what will happen on the second coming of Jesus? First, itong mangyayari. Satan will be removed from earth. Sa pagbabalik ni Jesus, aalisin si Satanas. Ilalagay siya doon sa isang hukay. Ikukulong siya doon. Ang tawag doon ay Tartarus. In the bottomless pit. He will be removed from the earth. So during the reign of the Lord Jesus Christ, sa pagbabalik na Jesus at sa kanyang paghahari sa mundong ito, kaya ang sabi ng Book of Isaiah, yung tupa mahihiga kasama ang leon. Yung bata ay maglalaro na lang siya ng ulupong. Hindi siya tutuklawin ng ahas. Hindi siya tutuklawin ng kobra. Because Satan, the earth, will be free from the influence of Satan. Napakagandang lugar yan. Isipin natin, naglalakad ka sa kalsada na walang magsasnatch sa iyong dala. Walang mambubuli sa iyo. Walang manloloko sa iyo. Lahat magiging honest. That will happen on the second coming ng ating Panginoon. Satan will be removed from earth. Ikalawa, the saints will be resurrected. And then, ikatlo, the saints will reign with Christ. Tayo na mga lingkod ng ating Panginoon, tapat sa Kanya, sa ating paglilingkod, maghahari kasama ni Kristo. We will reign with Christ as His priests. Kaya nga, lifestyle na po natin ang pagsamba sapagkat maging sa langit na ating pupuntahan, sa lugar na paghaharian ng ating Panginoong Jesus, tayo din ay maghahari kasama Niya. So what will happen on earth during the reign of Christ? Ano pong mangyayari sa mundong ito? Sa paghahari ni Jesus dito po sa mundo. Una, itong lugar na pinagharian ni Jesus, it will experience a time of peace. Walang gyera, walang sigalot, walang iringan, hindi pag-aagawan ang Spratlys Islands. There will be a time of peace. Walang magsasabing maghihiwalay na ang Mindanao sa Pilipinas. Merong time of peace. That is the characteristic of the reign of Christ here on earth. The reign of Christ here on earth is a time of prosperity. Ang sabi ng salita ng Diyos, yung mang-aani ay i-overtake ng nag-aararo. At yung nag-aararo, i-overtake ng mga mag-aani. Kaya yung kinakatakutan natin na El Nino ngayon, sa paghahari ni Kristo, walang El Nino. The deserts will bloom. Ang mga disyerto po ay mamumulaklak. At ang mga pananim ay mamumunga ng sagana. This is a time of prosperity. During the reign of Christ,
on earth. It's a time of purity, kabanalan, katwiran, at justice ang maghahari. During the reign of Christ, it is a time of prolonged life. Walang sakit. Mahaba ang buhay ng tao during the reign of Christ here on earth. And during the reign of Christ here on earth, I am referring ito pong millennium, the 1,000 years reign ng Jesus Christ, it will be a time of praise. Ang Jerusalem will be the center of worship, and the Lord Jesus Christ will reign on Jerusalem, and He will preside sa Jerusalem. Actually, kahit tayong mga Kristiyano, pwede nating maranasan itong mga bagay-bagay nito, even today. Even today. Merong isang magsasaka na wala siyang ibang ginagawa kundi siya po ay nagsasaka. And then isang araw, naibalita po na magkakaroon ng tunggro doon sa kanilang lugar. So unti-unti na nagkaroon ng sakit ang kanilang mga pananim. And then ang sabi niya, sabi noong mga farmers, punta tayo sa bayan. Bibili tayo ng ganitong gamot para hindi na magkaroon ng sakit ang ating mga palay. Pero siya, maliwanag ang instruction sa kanya ng Panginoon, anak, huwag kang pumunta sa bayan. Kasi patutunayan ko sa lahat kung sino ako. So hindi siya pumunta sa bayan. To make the long story short, lahat ng mga palayan, kahit nag-spray na sila ng gamot, natamaan pa rin in one way or another ng sakit. Pero siya, ang kanyang palayan, ay napakalago, napaka-healthy. At noong sila ay nag-ani, yung usual na kanyang inaani every year ay dumoble pa sa panahon ng kalamidad. Sabi nung mga tao, anong nangyari sa'yo? Kami, nag-spray kami. Ikaw hindi ka nag-spray. Hindi ka namin nakitang nag-spray at hindi ka bumili ng pang-spray. Anong sekreto mo? Ang sagot niya, ang Panginoon. Ang Panginoon. Ang isang tao na pinaghaharian ng Panginoong Diyos ang kanyang buhay ay pinapangalagaan din ng Panginoon. Amen. Kung ang Panginoon ang naghahari sa buhay natin, pangangalagaan din tayo ng Panginoon. Pakisabi sa iyong katabi, pangangalagaan ka ng Panginoon. So ngayong umaga na found out po natin ang gustong sabihin ng Foursquare Insignia. Ang cross, sumisimbolo po kay Jesus bilang ating tagapagligtas. Ang dove, sumisimbolo kay Jesus bilang ating tagapagbautismo ng banal na Espiritu. Ang cup, sumisimbolo kay Kristo bilang manggagamot. And then ang crown, sumisimbolo kay Kristo bilang hari. Darating na hari. At hari ng ating mga buhay. Purihin po ang Panginoon sa kanyang salita ngayong umaga. Pagpalain tayo ng ating Panginoon.